mga ahensya ng United Nations. Ang kapayapaan ay hindi basta-basta nakakamit. Kaya itinatag ang United Nations upang magbigay ng sistema kung saan ang mga bansa ay maaring magtulungan para sa kapayapaan, seguridad at katarungan. Sa pamamagitan ng iba't ibang sangay nito, tinitiyak ng UN na may mekanismo upang maresolba ang mga suliranin ng mundo at maiwasan na ang kapangyarihan ay mapunta lamang sa iisang bansa. Balikan natin ang tungkol sa mga sangay ng United Nations sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. The Unstoppables. Kilalanin ang 6 na haligi ng mundo. Ang panghukumang sangay ng UN na naglilitis ng mga legal na alitan sa pagitan ng mga bansa at matatagpuan sa The Hague, Netherlands. International Court of Justice. Ang sangay na responsable sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad at may 5 permanenteng miyembro na may veto power. Security Council. Ang sangay ng UN na binubuo ng 173 kasaping bansa kung saan tinatalakay at binoboto ang mahalagang pandaigdigang issue tulad ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran. General Assembly. Ang administratibong sangay ng UN na namamahala sa pang-araw-araw na operasyon at pinamumunuan ng Secretary General. Secretariat. Ang sangay na nagsusulong ng pangkaunlarang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkapaligiran at binubuo ng 54 na miyembrong inihahalal ng General Assembly. Economic and Social Council. Ang sangay na nangangasiwa noon sa mga trust territories upang ihanda ang mga ito sa kasarinlan at huminto ang regular na operasyon nito matapos maging malaya ang Palau noong 1974. Trusteeship Council. International Court of Justice, Security Council, General Assembly, Secretariat, Economic and Social Council at Trusteeship Council. Ang principal organs of United Nations ay nagsisilbing utak at balangkas ng organisasyon. Sila ang bumubuo ng mga patakaran, nagdedesisyon para sa kapayapaan at naghahanap ng malalaking solusyon sa mga problema ng mundo. Ngunit tandaan, ang plano ay mananatiling papel lamang kung walang kikilos upang isakatuparan ito. Upang maging totoo ang mga pangarap na kapayapaan, kalusugan, edukasyon at kaunlaran, kailangan ng UN ng mga ahensya. Mga grupong direktang nagtatrabaho sa mga komunidad, ospital, paaralan at sakahan sa iba't ibang panig ng mundo. Spot the need. Tuklasin ang pangangailangan, tukuyin ang solusyon. Ano-anong pangangailangan ang makikita sa larawan? Pangangailangan sa pagkain. Pangangailangan sa kalusugan.
pangangailangan sa edukasyon at kaalaman, pangangailangan sa kabuhayan at industriya, pangangailangan ng manggagawa, pangangailangan sa malinis na tubig at pag-unlad ng komunidad. Marami tayong nakitang iba't ibang pangangailangan sa isang komunidad pa lamang. Paano pa kaya sa buong mundo? Sa araling ito, ilalarawan kung paano tumutugon ang iba't ibang ahensya ng United Nations sa mga pangangailangan ng mga bansa sa mundo. Upang mas maunawaan ito, kilalanin ang iba't ibang ahensya ng UN. Bawat isa ay may natatanging tungkulin, may nangangalaga sa kalusugan, may sumusuporta sa edukasyon, at mayroon ding tumutugon sa pagkain at kabuhayan. Unang tulong, sino ang tutulong? Tukuyin kung aling ahensya ng UN ang tutugon sa bawat ipinakitang pangangailangan. Pangangailangan sa pagkain. Food and Agriculture Organization o FAO. Ang FAO ang nangunguna sa pagsisikap ng UN na wakasan ang kagutuman at mapabuti ang nutrisyon at seguridad sa pagkain. Nakikipagtulungan ito sa iba't ibang bansa upang mapalakas ang agrikultura, makapagbigay ng kabuhayan sa mga magsasaka, at matiyak ang maingat at napapanatiling paggamit ng likas na yaman. FAO o hindi? Tukuyin kung ang mga larawan at pahayag ay nagpapakita ng tungkulin ng FAO o hindi. Programa laban sa kagutuman. FAO. Pagtuturo ng makabagong pagsasaka. FAO. Pagbibigay ng bakuna. Hindi. Seguridad sa pagkain ng bansa. FAO. Pagtatayo ng pabrika. Hindi. Pangangailangan sa kalusugan. World Health Organization o WHO. Itinatag noong 1948 ang WHO ang nangungunang ahensya ng United Nations na nakatuon sa pandaigdigang kalusugan. Pinangungunahan nito ang pagtugon sa mga suliraning pangkalusugan at nagsusulong ng malusog na pamumuhay mula sa pangangalaga sa mga nagdadalang tao hanggang sa katandaan. Nakabatay ang kanilang gawain sa karapatan ng bawat tao sa kalusugan at kagalingan. Ipinagdiriwang ang World Health Day tuwing ika-7 ng Abril upang palaganapin ang kamalayan sa kalusugan. Pangangailangan sa edukasyon at kaalaman. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ang UNESCO ay nakatuon sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pamamagitan ng edukasyon, agham at kultura. Layunin nitong mapabuti ang kalidad ng edukasyon, mapanatili ang mga pamanang kultural at likas yaman, at mapaunlad ang komunikasyon at kaalaman sa buong mundo. Kabilang sa mahalagang gawain nito ang pagkilala at pangangalaga sa mga UNESCO
World Heritage Sites na nagsisilbing inspirasyon upang mapahalagahan ang kasaysayan at kultura ng iba't ibang bansa. Pinas UNESCO Cover. Kilalanin ang World Heritage ng Pilipinas. Natural World Heritage Sites. Puerto Princesa Subterranean River National Park. Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. Tubataha Reefs Natural Park. Cultural World Heritage Sites. Historic Town of Vigan. Rice Terraces of the Philippine Cordilleras. Baroque Churches of the Philippines. Puerto Princesa Subterranean River National Park, Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary, Tubataha Reefs Natural Park, Historic Town of Vigan, Rice Terraces of the Philippine Cordilleras, Baroque Churches of the Philippines. UNESCO. Bukod sa pagpreserba ng ating kasaysayan, may isa pang mahalagang ahensya ang UN na nakatutok naman sa kalusugan, edukasyon at proteksyon ng mga kabataan. Ito ang United Nations Children's Fund o UNICEF. Ang UNICEF ay naglalayong pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga bata sa mahigit 190 bansa. Ang tinutulungan nito ang mga kabataan sa larangan ng kalusugan, edukasyon, nutrisyon at proteksyon laban sa karahasan at pang-aabuso. Layunin nitong matiyak na bawat bata ay may ligtas at maayos na kinabukasan. Bakit mahalaga ang ika-20 ng Nobyembre? Ang ika-20 ng Nobyembre ay pinagdiriwang bilang Universal Children's Day o Pandaigdigang Araw ng Mga Bata. Noong 1989, sa araw ding ito, pinagtibay ng United Nations ang Convention on the Rights of the Child o CRC. Ang CRC ay isang mahalagang kasunduan na kumikilala at nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga bata sa buong mundo. Kabilang dito ang karapatang makapag-aral, maging malusog, maprotektahan laban sa pang-aabuso at mamuhay ng ligtas at may dignidad. Ang UNICEF ang isa sa mga pangunahing ahensya ng UN na tumutulong upang maisulong at mapangalagaan ang mga karapatang ito sa iba't ibang bansa. Bakit UNICEF pa rin ang tawag kahit nagbago ang pangalan nito? Noong 1946, ang buong pangalan nito ay United Nations International Children's Emergency Fund. Noong 1953, naging United Nations Children's Fund na lamang ito dahil naging pangmatagalan na ang misyon nito. Ngunit nanatili ang UNICEF bilang kilalang acronym nito sa buong mundo. Pangangailangan sa kabuhayan at industriya. United Nations Industrial Development Organization o UNIDO. Ang UNIDO ay tumutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng mga bansa upang mapalago ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Isinusulong nito ang sustainableng industrialisasyon,
kabilang ang paggamit ng malinis na enerhiya at makabagong teknolohiya upang matugunan ang mga hamong pandaigdig tulad ng kahirapan at kawalan ng hanap buhay. Sa Pilipinas, napakaraming lokal na produktong may potensyal na iangat ng UNIDO tungo sa pandaigdigang merkado. From local to global with UNIDO. Tukuyin ang mga lugar na kilala sa produktong Pinoy. Shoe Capital of the Philippines, Marikina. Pineapple Capital of the Philippines, Bukidnon. Wood Carving Capital of the Philippines, Paete, Laguna. Tuna Capital of the Philippines, General Santos City. Abaca Capital of the Philippines, Catanduanes. Pangangailangan ng manggagawa. International Labor Organization o ILO. Ang ILO ay nagtataguyod ng katarungang panlipunan at karapatan ng mga manggagawa. Nagtatakda ito ng pandaigdigang pamantayan sa paggawa upang matiyak ang disenteng trabaho, makatarungang sahod at ligtas na lugar ng paggawa. Layunin nitong mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa buong mundo. Bakit 8 oras lang ang trabaho? Alam nyo ba na bago magkaroon ng 8-hour workday, inaabot ng 10 hanggang 16 na oras ang pagbabanat ng buto ng mga tao araw-araw? Nabago ito dahil sa International Labor Organization o ILO. Itinatag noong 1919 sa ilalim ng League of Nations. Ang ILO ang naging pinakaunang specialized agency ng United Nations noong 1946. Sila ang nagpasimula ng 8-hour workday at patuloy na nagsusulong ng decent work at pagbuwag sa child labor sa buong mundo. Pangangailangan sa malinis na tubig at pag-unlad ng komunidad. United Nations Development Program o UNDP. Ang UNDP ay tumutulong sa mga bansa na babawasan ng kahirapan at mapaunlad ang ekonomiya. Nakatuon ito sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga komunidad upang makamit ang pangmatagalang kaunlaran kasabay ng pagsusulong ng mabuting pamamahala at pangangalaga sa kalikasan. Ano ang tunay na kaunlaran? UNDP explains. Hindi lang pera ang batayan ng kaunlaran. Alam nyo ba na ang United Nations Development Program o UNDP ang bumuo ng Human Development Index o HDI? Ipinapakita ng HDI na ang tunay na kaunlaran ng isang bansa ay nasusukat sa haba ng buhay at kalusugan, antas ng edukasyon, at kalidad ng pamumuhay ng mamamayan, hindi lamang sa kita o GDP. Unstoppable agencies, the global fixers. Tukuyin kung aling ahensya ng UN ang dapat tawagan sa mga sumusunod na sitwasyon. May pandemya at kailangan ng gabay sa bakuna. WHO. Kailangang protektahan ang rice terraces ng Banaue.
UNESCO. Tulong para sa mga batang biktima ng digmaan. UNICEF. May peste sa pananim na banta sa supply ng pagkain. FAO. May hindi makatarungang pagtrato sa mga manggagawa. ILO. Nais wakasan ng kahirapan at palakasin ang SDGs. UNDP. Kailangan ng teknikal na tulong para sa lokal na industriya. UNIDO. Dahil napakalawak ng saklaw ng pandaigdigang suliranin, hinati ng UN ang mga gawain nito sa iba't ibang espesyalisadong ahensya. Under my care, maging kabalikat ng mundo. Kilalanin kung aling UN agency ang pinakamalapit sa puso at ipakita kung paano makatutulong sa kanilang adhikain sa pamamagitan ng mga simple at makabuluhang hakbang sa araw-araw. Mission Group A, The Visionaries. Gumuhit ng isang badge o simbolo na pinagsasama ang iyong sariling pagkakakilanlan at ang napiling UN agency. Magsulat ng 2 pangungusap sa likod ng output na nagpapaliwanag kung paano isusuot o isasabuhay ang advokasya ng napiling ahensya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mission Group B, The Ambassadors. Social Media Manifesto. Sumulat ng isang status update o maikling blog post na tila ikaw ay isang kinatawan ng United Nations. Ipaliwanag sa pamamagitan ng 2 pangungusap kung bakit mahalaga ang napiling ahensya at kung anong simpleng aksyon ang maaaring gawin. Mission Group C, The Change Makers. Elevator pitch o jingle. Isang maikli ngunit masiglang pagtatanghal. Ipakita sa pamamagitan ng galaw, dula-dulaan o kanta ang misyon ng ahensya. Tapusin ang presentasyon sa pamamagitan ng sabayang pagbigkas ng 2 pangungusap na nagsasaad ng pangako bilang tagapangalaga ng mundo. Rubrik sa pagmamarka. UN Ahensya, sagot sa problema. Tukuyin ang tamang ahensya ng United Nations batay sa ipinakitang emoji. Food and Agriculture Organization. World Health Organization. International Labor Organization. United Nations Industrial Development Organization. United Nations Development Program. United Nations Children's Fund. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Under one goal, iba't ibang ahensya, isang layunin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isang bansa ang nagnanais na mapangalagaan ang kanilang mga sinaunang templo upang magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapaliwanag sa papel ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO sa sitwasyong ito? Tinutulungan ang bansa na mapanatili ang kultura at kasaysayan. Sa isang liblib na baryo, ang mga maliliit na magsasaka ay nahihirapang pataasin ang kanilang ani nang hindi nasisira ang kalikasan. Paano makatutulong ang Food and Agriculture Organization o FAO sa grupong ito? Pagtuturo ng mga sustainableng paraan ng pagsasaka at produksyon. Ang United Nations Children's Fund o UNICEF
ay aktibong kumikilos sa mahigit 190 bansa upang matiyak na ang mga bansa ay may sapat na proteksyon. Ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa pananaw ng UNICEF sa pag-unlad ng tao? Ang pundasyon ng pag-unlad ay nagsisimula sa kapakanan ng bata. Mula 2020 hanggang 2023, ang mundo ay nasa ilalim ng deklarasyon ng World Health Organization o WHO kaugnay ng COVID-19. Ano ang ipinakikita nito tungkol sa papel ng WHO sa panahon ng krisis? Sila ang nagbibigay ng technical na gabay sa mga isyung medikal. Ang UN ay binubuo ng iba't ibang specialized agencies bukod sa mga pangunahing sangay nito. Ano ang mahihinuha tungkol sa paraan ng pagtatrabaho ng UN batay dito? Gumagamit ang UN ng iba't ibang sektor upang lutasin ang mga krisis. Pinapatunayan ng UN specialized agencies na may magagawa ang pagkakaisa. Gagawin mo rin ba ang parte mo?